Mapagpalang araw mga kataba. Yan, ipiflex lang natin. San ba makakarating yung 1,000 pesos ni Mama Taba? Sa hirap ng buhay, sa taas ng bilihin, ang gagawin lang natin ay mag-budget ng mag-budget. Ganyan yung ginagawa ni Mama Taba. Tapos, dito sa karne, kasi ito yung una kong binibili dito sa supermarket na to. Hindi ako nag-advertise. Basta dito ako bumibili kasi nakaka-timing ako ng mga discounted na meat. Hindi ako pumupunta sa palengke kasi meron kaming araw na may ukay. Doon lang ako bumibili ng isda. More on meat, dito naman sa grocery na to. Tulad nito. Yan. Hindi ko papakita yung price. Ito ay chicken. No, almost 200 pesos. Tapos, yan, yung mini-mention ko na discounted products. Ito naman ay different cut, iba-ibang cut ng pork. Ito ay 300 pesos. Tapos, yan, isa pa to, naka-discount din to. No, yan. Ito ay 100, almost 160 pesos. Ito naman ay baka. Pork din to. Tapos, ito naman, baka. Itong baka na to, pag kasi mga nakalagay sa ganitong lalagyan, mga discounted to. Pero good na good pa tong, proven ko na nakailang, halos bumibili ako, na good as in good yung meat nila. Ito ay baka, pwedeng pang nilaga. Oh, almost 120 pesos lang to. No, hindi ko na pinapakita yung price, pero 120 pesos lang yan dahil may buto. Yan. Tapos, magkano na yan? I-mention ko rin mamaya magkano yung ating, inabot yung ating 1,000 pesos. Tapos, yung mga kailangan lang natin na ginagamit sa bahay, tulad ng, kasi minsan gumagawa ako ng mga pang dessert, evap milk, condensed milk. Pag wala kaming mga emergency na pagkain, lalo na sa gabi, yan, nilalagyan ko lang ng gulay yung ating pancit canton. Same as dito sa ating instant noodles. Hindi naman madalas yan, kaya nga konti lang kinukuha ko niyan. Tapos itong mga pampalasa natin, yung mga yan. Tignan nyo, nakasachet lang ang kinukuha ni Mama Taba. No, ito yung kasama yung ating dessert na gagawin. Ito rin, kasama ko yan sa dessert. Mura lang yung mga yan. Tapos ang ating, kasi nagre-refill ako ng, meron kasi kami lalagyan, suka toyo. Meron akong stock nito, pero madalas kasi ako nag-aadobo, kaya hindi pwedeng walang laging ganyan. O katulad nito. Ang ating pangsigang, maliit din. Diba? Puro maliit, kasi liit ng daliri ko. Tapos, ito naman kasi, isa sa pangunahing pangangailangan itong ating mga sabon. Tulad nito, ang ating shampoo. Ayan, mumurahin din yan. Shampoo, powder, tapos ang ating bareta, ang ating dishwashing na paste, deodorant, sabong mabango. Meron kami mga stock nito pero nilalagyan ko pa rin. At yung toothpaste, hindi na rin ako bumili. Ganyan lang mga kataba. Imagine yung ating mga pinamili sa 1,000 pesos. No? Ito, nakaseparate pa yung ating gulay. Ito naman ay binili ko lang dyan sa anin sa tabi-tabi. Dahil malaki ang nadi-discount ko sa aking inaanak. Yan. Meron kami mga stock na gulay. Meron pa kami sa rep. Pero dinagdagan ko lang. Dahil lulutuin ko yan sa mga susunod na araw. So, yung mini-mention ko, sa 1,000 pesos, hindi siya umabot. Imagine, ito lang ang binili ko mga kataba. Wala itong gulay. Hindi kasali yan. 1,272. No, yan. Sabi ko nga, budget ko lang 1,000. Pero, kasi nakabili na ako ng isda. No, pera yung isda na binibili natin. At konting hotdog, mga ganon, mga itlog. Yan, hindi pa kasama. More on meat lang. Diyan nakarating yung ating 1,000 pesos. Ganun kahirap mag-budget.
Kaya, kailangan natin ng matinding pagbabudget. Yan. Maraming salamat mga kataba. At sana nabigyan ko rin kayo ng input kung paano mamili si Mama Taba. At ganun din kayo, na tumitingin tayo ng mga discounted na meat. No? May oras kasi minsan naman wala. Depende rin doon sa market. Kaya nga minsan nakakatuwa pag meron tayong natatimingan. Yan. Ingat kayo mga kataba, lalo na paiba-iba yung panahon.